Patuloy na tinatalakay ng Baguio City Council ang kasunduan sa pagitan ng lungsod ng Baguio at SM Prime Holdings Incorporated para sa 5 billion public market redevelopment project na bahagi ng urban renewal program ng lungsod. May natitira na lamang 72 araw sa itinakdang 120-day period upang magpasya ang konseho. Sa special session noong Oktubre 23, 2025, nilinaw ng mga konsehal ang mahahalagang detalye ng proyekto bago ito isailalim sa mga konsultasyon at deliberasyon. Ayon sa post ng Sangguniang Panglungsod, batay sa bagong kasunduan, magkakaroon ng 4 na palapag na market area sa ilalim ng pamamahala ng lungsod na may higit 4,000 stalls at isang seksyon ng commercial area na hawak ng SM. Kasama rin ang 8 palapag na parking building, roof garden, public plaza, solar at rainwater system at sariling sewage treatment plant. Itatayo umano ang pansamantalang palengke sa slaughterhouse compound kung saan dito ire-relocate ang mga negosyante at vendors na popondohan mula sa 500 million advance rental ng SM. Pagkatapos ng proyekto, plano umanong gawing transport terminal ang lugar. Dahil nasa ilalim ito ng Public-Private Partnership o PPP, SM Prime ang magpopondo sa construction. Ang lungsod naman ay makakakuha ng taunang renta at ibabalik sa pamahalaang lungsod ang pasilidad matapos ang 50 taon. Narito tayo ngayon sa Hangar Market, isa sa apektadong bahagi ng redevelopment ng Baguio City Market. May ilang isyong legal na kailangang linawin kabilang ang mga titled properties sa loob ng palengke. Ilalabas din para sa public consultation ang terms of reference, draft contract at iba pang dokumento. Subalit sa kabila ng napagkasunduan ng City Council, patuloy pa rin tinututulan ng mga vendors ang pag-take over ng pribadong kumpanya. Ayon sa kanila, payag sila sa redevelopment ng palengke pero dapat ay lokal na gobyerno umano ang mamahala nito. Nananawagan sila sa pamahalaang lungsod na maawa sila sa maliliit na vendors. May pera naman ang gobyerno, bakit hindi gobyerno mag-develop kung kinakailangan? Yun ang hiling namin sana kay Mayor na huwag nang ikuan naman ang palengke dahil maraming mga maliliit na vendors na umaasa sa palengke. Dahil hindi kasiguraduhan na ang mga maliliit na katulad namin nagtitinda makabalik pa. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ang ibang vendors dahil nangangamba sila, tutol sila na pansamantalang mailipat ang palengke sa bahagi ng slaughter compound. Naka-schedule ang executive session ng konseho sa Nobyembre 11, 2025 upang pag-usapan ng pribado ang mga sensitibong usapin bago magpasya. Pahayag naman ni Mayor Magalong, layunin umano ng proyekto na maging moderno, organisado at mas maayos ang Baguio City Public Market habang pinangangalagaan ang interes ng mga vendor at ng publiko. Pinabulaanan din ito ang malification na umano'y paulit-ulit na naipaliwanag na nila. I leave it to the City Council. Nasa kanila yan. Takes a lot of political will and determination. People of Baguio deserves a better market, a clean market, a highly compliant market in terms of sanitation and health and safety as well. Anyway, we have already addressed all the concerns. Ayos naman yan at walang kalokohan yan. Walang corruption na nangyari yan. Dumaan yan sa maayos na sistema. Totally sinungalingan nila. Sinasabi nila ng malification. Public market will be owned, operated by the city. Mula sa Baguio City, ako si Ben Pong Sila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.